Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po ng nasabi natin kanina, ang pag-uusapan po natin sa segment po na ito ay ang BDRRMC o ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee. Umpisahan na po natin agad, Kags at Kap. Yes, ma'am. Ang basehan po ng pagbuo ng BDRRMC ay isa pong komite ng barangay o Barangay Development Council na mandato ng batas na Republic Act 10121. Ang komite ng barangay na iyon ang siyang namamahala ng implementation ng programa at activities ng BDRRMC. The Barangay Development Council or BDC will serve as the local disaster risk reduction and management council in the barangay level and will coordinate directly with the Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee o ang BDRRMC kung tawagin. The responsibilities po of the BDC are as follows. Una po, approve, monitor, and evaluate the implementation of the Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan o BDRRM Plan and conduct regular reviews and tests to ensure that it remains compliant with other programs and plans in the national and local levels. Pangalawa po, ensure that disaster risk reduction or DRR and climate change adaptation o yung CCA po kung tawagin are embedded in the plans, programs, and budget at the local level as a strategy for continuous development and poverty reduction. Pangatlo, recommend and implement forced or preemptive evacuation for residents when needed. At panghuli po, conduct meetings with the Barangay Development Council or BDC once every 3 months or as needed. Yan, maraming salamat. Konting dagdag, the committee is comprised of members coming from various sectors, such as education, religious organizations, and representatives from different organizations within the barangay. The committee is led by the punong barangay as chairperson. So, Kap, ano-ano mga sektor na iyan na kinakailangan na andyan? Okay, yun yung po yung mga BBIs yung children's sector, youth sector, women's sector, elderly, persons with disabilities, among others. Okay, ngayon, kailangan po, encompassing po kasi ito Kags Butch, SK Mai, kasi sa BDC po, yung BDC muna, yung mother of all mothers, ika nga sa mga BBIs, kailangan po kumpleto po lahat ng sektor na nandun para at least mapagplanuhan po ng BDC kung ano po yung nararapat para sa barangay. Ngayon, it falls down. BDRRMC, syempre meron pong pang-disaster Kailangan po natin tugunan yun at pagtuunan ng pansin, Kags Butch. So, sa mga BBI, isa ang BDRRMC sa pinaka-importanting, bukod sa BADAC, okay, isa sa mga pinaka-importanting barangay-based institution. Itong BDRRMC, ito po yung pag may nangyayari mga sakuna, yung mga act of God, fortuitous events, like pumutok ang bulkan, hindi natin masasabi. Biglang mula ng 3 araw, typhoon, signal number 5, mga ganon-ganon. Kinakailangan, under Republic Act na minention nga kanina, kinakailangan handa ang ating mga barangays para magkaroon ng action plan kung sakaling darating ang ganitong mga sakuna. Ang tanong ko lang, Kap, bilang isang kagawad, saan kami member dito? Sa BDC? At pwede rin bang kasama ang mga kagawad sa BDRRMC? Okay. Pwede po. Saan kayo kasama? Pag BBIs, meron kayong kanya-kanyang co-chairmanship, ika nga. Like for example, merong chairman ng Committee on Senior Citizens Affairs. May committee chairman ng disaster. May committee chairman ng peace and order, di po ba? Mga ganon. So, kasama po yan. Sa amin po, may council of the whole.
pagdating ho sa badak. Yan, importante po yun. Pero dun muna tayo sa BDRRM. Meron po kasi kaming disaster council, ika nga, na nakapaloob din yung isang grupo na ginawa po ng Barangay Namayan, na Namayan Emergency Action Team, nakapaloob din po dun sa executive powers naman yun for implementation. So, yun po yung component o yung mga members ng aming BDRRMC. Yan po. Yan po, maraming salamat po, Kap. At eto nga po, meron po kayang mga relevant trainings po na aasahan po ang ating mga barangay officials na manggagaling po sa DILG or iba pong mga trainings at seminar? Meron po. Ang DILG ay lagi pong nakasuporta po, lalo na pagdating sa... Tandaan po natin, Metro Manila lang po kasi minsan ang na-feature. Pero sa buong Pilipinas, may iba-iba pong mga factors na dapat, tawag dito, yung trigger factors. Yun nga sinabi ni Kags Butch kanina, bulkan. Yung malalapit sa Baguio, sa Batanes, may barangay sa Batanes. So different needs ng bawat barangay. So kailangan may training for that kind of events o yung mga hindi natin inaasahan. Nagsasagawa po ang DILG sa local government unit ng mga trainings po pagdating po diyan, lalo na sa disaster. Ako, Kap, may tanong no kasi ito, alam ko naranasan yung mga kabarangay, mga kagawad, mga kapitan. Siyempre kasama dito yung mga aksidente, yung mga nangyayari. Halimbawa, sa highway o yung mga hindi inaasahan. Not necessarily disaster sa buong lugar, pero halimbawa, kasi merong nasagasaan, hindi nabangga motor. Halimbawa, nabangga sa poste, pak. Hindi kumikilos yung driver, yung rider. So, medyo nagdudugo na. Dumating yung barangay. So, wala pa kami doon. Nangyari naman totoong buhay. Nung dumating yung ibang barangay, sinabi na wag na munang galawin. Ang sabi ng mga tao, galawin na natin sapagkat baka madala pa sa ospital. Ang sabi ng persons of authority, wag na munang galawin. Hintayin natin yung masakalam, yung mga police at saka sa traffic division ng mga kapulisan. Ano ang tama doon, Kap, sa training na nangyayari sa atin? Alam kong simple yung tanong, pero ang dami nangyayaring ganyan. Okay, medyo simple pero mahirap. Mahirap talaga. Mahirap sagutin Kasi scenario basis po yung problema. Ngayon, ganito po kasi yan. May training po ang BDRMC, tapos yung mga subgroups po nito, katulad po sa amin, yung Namayan Emergency Action Team, at hindi lang po sa Namayan yun, marami po sa Mandaluyong yun, na hindi nyo muna pwede talagang galawin kasi hindi nyo malalaman kung baka may bali sa spine. Okay. Na lalo niyang ikamamatay kapag ginalaw nyo at binuhat nyo bigla. So, yan yung mga bagay na ang makakapag-desisyon lamang ay yung mga EMT. Yung mga... Sa ambulansya. O yung mga nasa ambulansya. Or fire. O sa amin, yung command center ng aming syudad, yung CDRRMO, dumarating din po kasi yan. So, hindi ka pwede basta kumilos. Kasi kahit ang daming pressure ng mga yung mga alam niyo na, yung mga usi, daming pressure niya, wag kasi baka mamaya may bali pala sa leeg eh. Lalong mamatay. O kaya may puncture wound na hindi natin nakikita. Yung po yung so wag kayong magpapa-pressure sa mga nasa paligid. At ganyan nga po yung mga klase ng impormasyon na matututunan po ng ating mga barangay officials sa mga trainings. Kaya po kung kaya po ninyong attenan talaga ang mga trainings na ito, umattend po tayo para po nalalaman po natin yung mga ganitong aksyon na dapat ginagawa sa mga disaster. Napaka-importante talaga. Diyan nga po ang next na tanong ko nga kay Kap, yun sa mga trainings. Pero yun nga, tandaan ninyo, pagka halimbawa may aksidente, pero pag may nakita kayong babae na maganda na hindi gumagalaw, i-mouth-to-mouth resuscitation yun. The joke lang yan. Erase. Okay, Kap. Direct cut. Importante yung training na ito. Pero ang budget ba sa training kukunin sa barangay? Kasi halimbawa, kung ang disaster na pinag-prepare natin, disaster halimbawa on earthquakes,
Ngayon, yung Mayon na Taal, umaano na naman, ha? Yeah, nag-rev up. Oh yes, nag-ano na naman siya, So, may katuwang ba siyang budget from the national government? Kasi mahirap ang training na, kailangan kompleto rin sa equipment. Yes. Kags Butch, sa barangay muna, may 5% po sa general fund, may 5% sa disaster. Okay. Yan yung pwede nyong gamitin para magsagawa ng mga trainings, bumili ng equipment, at gamitin para sa mga pangangailangan na uniform ng mismong mga yung grupo niyo po na ginawa sa barangay. Tapos ang LGU suffice it to say na meron ding 5% po 'yan. Okay. Ang LGU naman, syempre mas malaking pondo ito. Bumibili sila ng hanggang lahat ng barangay, binibilan nila ng minsan mga fire hose, fire cabinets sa bawat kasi syempre lalo na ngayon ang nag-trend yung sunog Kags Butch. Yun yung sunod-sunod So nagbibigay ang syudad ng fire hose, fire cabinets, fire nozzle, yung mga ganon. Anyways, dun po ang suporta na nanggagaling sa local. Sa national, wala pa akong nabalitaan Experience na. More of ang nakatutok sa amin, si local saka si Secretary Ben. Pero good enough na rin, Opo, good enough. Really, it's good maganda. enough. Nakakarating po talaga sa barangay. Yeah, ang nakikita kong role ng mga agawa dyan, pati kapitan, pag yung unang-unang meeting ninyo, di ba? I-identify mo kung anong klase yung barangay ninyo. Prone tayo sa baha. Tama po. So anong kailangan natin? Kung anong paggagastosan natin? Opo. Kasi meron ako nakita sa City Hall ng Parañaque dati. Bumili pa ng malaking, yung bangka ba? Opo. Para bangka na walang motor, yung ginaganon lang. Disagwan. Para pagka nga naman search and rescue, nakakapunta sa mga singit-singit, na isisingit-singit niya. So prepared, maganda yung mga ganun. So yun ang tulong natin mga kagawad at mga kapitan. I-identify na kagad yan para in case na dumating yung emergency na yon, ayan, kompleto tayo. Kumbaga, Kags Butch, hindi lamang po yung response na para sa mga disaster ang pinaghahandaan natin, kundi pati na rin pong mitigation, hindi po ba? Correct. Ayan po. Ngayon naman po, pag-usapan naman po natin ang responsibilities and activities po ng BDRRMC. Kap at Kags, medyo marami-rami po ito. Pero makikita po ng ating mga kabarangay sa kanilang mga screens, ito pong responsibilities and activities of the BDRRMC at iisa-isahin na lamang po natin. Siguro po pag-isahin na po natin yung una at pangalawa po na responsibilities nila. At babasahin ko lamang po, ito po, set the overall direction, development, reform, and coordination of the barangay's programs on disaster risk reduction and management. At pangalawa po, ensure that all programs, design, and coordination work in the disaster risk reduction management or DRRM adheres to the rules and regulations of the NDRRMC. Ayan, para yung napag-usapan natin kanina na prepared ka dapat. Unang meeting nyo pa lang, budgetary meeting, allotment ng budget ng NTH sa barangay. Isama nyo na lahat kasi kung talagang doon kayo sa barangay ninyo at alam na, ma-identify ninyo kung ano talagang sakuna ang dumarating yearly sa ating mga barangay. At kung anong mga equipments ang kulang na kinakailangan natin bilhin muna. Yes. Usually kasi mababaho yung CDRRMO sa amin at nakikipag-usap sa amin. At ganun din malamang po doon sa mga ibang syudad at municipality po natin sa ating kapuluan na nakikipag-ugnayan at sinasabi, ito, dito tayo may problema nakatabi natin si Mount Canlaon ito yung problema natin, baka mamaya maging active yan. Nandito tayo kay Mount Mayon. Nandito po tayo sa Samar at sa Leyte na dinadaanan po ng bagyo. So, kanya-kanya hong problem na kanya-kanya rin naman nila pinag-uusapan para, sabi mo nga, SK Mai, ma-mitigate yung mga problemang pwedeng lumaki.
Yes po. Yes. Maraming salamat po, Kap. And speaking of mitigation, ito nga po, napaka-importante po. Ang role po ng ating BDR-RMC is to manage and support risk assessment and contingency planning activities. Paano po ba nila ginagawa yan? Gather local information related to natural hazards or risks, vulnerabilities or weaknesses, and develop and maintain risk maps in the barangay. Kap, paano po ba sinisimula ng isang barangay? Ito pong tinatawag po natin na risk assessment at ano po yung mga steps na ginagawa ng ating mga barangay kagawad, mga officials po natin. Usually po, salamat SK Mike. Usually po, pinag-uusapan po yan una ng council. Okay? Pangalawa, syempre, isa subgroup po natin dun sa council ng BDRMC. Okay, yung barangay risk o disaster, ika nga, council. Now, magsasubmit po kami ng plano at rekomendasyon sa city. Makikipag-ugnayan si city na oo, nasa tabing ilog katulad ng barangay Namayan at 8 pang barangay sa Mandaluyong nasa tabing ilog. So, tabi namin ay Pasig River. So, yun po, pag-uusapan ngayon yan, ano yung mga posibleng mangyari kapag nasa tabing ilog ka. So, medyo pinag-uusapan po namin ngayon doon pa lang sa barangay at pinagpaplanuhan kung ano yung mga kailangan, mga dapat na bilhin, yung mga gamit na meron ka, yung mga gamit na wala ka. Ay, syempre, inventory mo na ngayon yan. At last, syempre, yung manpower mo, trained ba? Alam ba dapat gawin? And again, kailangan informed, lalo na yung mga nasa tabing ilog. Ano yung mga steps natin na kailangan nating gawin at magkaroon tayo ng drills. Yun po ang ginagawa po namin sa barangay at sinasubmit po namin yun sa city kasi nire-require po yun ng DILG saka ng city rin eh. Ayan, maraming salamat, Cap Dondon. Ito pong 567 yung organize and conduct trainings, assign a focal person, ensure that there is a representative from the Barangay Council for the Protection of Children. Self-explanatory na po yan. Medyo lalaktawan natin kasi yung pinag-usapan natin kanina, medyo na-cover na po natin yun. Pati rin itong 8-9 na conduct and implement comprehensive unified local plan. Ito yung mga planning eh. Way ahead ng disaster, halimbawa rainy season, na pagplano na po yan, nandito po lahat yan. So, ito pong BDRMC, meron ding mga kalakip na mga organizations na partner niya kung sakasakali. Especially po ito na hinihingi nga po sa barangay. Organize, train, and strengthen the capacities of barangay health emergency response teams. Ito pong BERTS na which is comprised of executive officer, barangay tanod, 2 barangay health workers. Oho. Kap, sa inyong experience, wala naman siguro masyadong nangyari sa kuna sa Mandaluyong. Ano? Pero sa mga narinig nyo pong sa liga, halimbawa, nagkikwentuhan kayo mga kapitan, malaki ang tulong ng ating mga health workers at mga tanods dito. Especially sila ang pinaka-frontline eh. Yes. Totoo po, Kags Butch. Actually, pumutok yung BERTS nung COVID. Yun yung kaputukan at wow, ito pala yung Barangay Health Emergency Response Team. Ang Barangay Health Emergency Response Team ang namahala sa mga kung sino dadalhin, kung sino yung may COVID, sino yung dapat i-test, etc. etc. Sa amin po, sa experience po namin, gaya ng tanong nyo, Kags Butch, hindi lang po health worker ang kasama, pati yung health center doctor. Okay. Yung aming health center doctor, siya yung co-chairman ko sa BERT. Yan. Kasi yung BERT ay makikipag-ugnayan kapag malaki masyado yung nangyayaring problema, makikipag-ugnayan sa disaster committee naman. Yan ang oops, teka lang, medyo marami nang napipinsalang mga tao rito, health-wise, hindi lang po sa, kasi, di ba, kunyari sa Canlaon, o kaya Canlaon na lang, sumabog po yung Canlaon, yung may sulfur na nalalanghap yung mga tao, nagkakasakit ngayon, may TB, nagkaka-TB, o kaya nagkakaroon ng pneumonia, o nagkakaroon ng whatever, na pagdating sa respiratory problem. Si health center po at ang BERT ang ngayon ang magiging
kakampi ng disaster na nangyayari sa Canlaon. So magkaugnayan, magkasama po yan na isang committee po. Yan. Salamat. Maraming salamat po, Kap. Ayan nga po ang mga responsibilities po at kung ano po ang mga ginagawa ng ating pong BDRRMC. Pero mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po sa ating pong next na segment, tuloy-tuloy po ang ating usapan tungkol po dito at tungkol naman po sa pagpaplano at pagbabudget po ng committee po na ito. Lahat po yan sa pagbabalik lang ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay